Nung araw, kahit tamis ng ating buhay, puno ng saya at ng kulay. 5 years ago nang nakararaan, simula nang huli kaming nagkasama ni Brix Montojo. Wala na din akong balita dito. After ko kasing nakauwi sa amin noong mga panahong iyon, ay 2 buwan lang akong nasa poder ng mga magulang ko. I decided to go abroad and stay here for a long years. At kahit man dumaan pa ang maraming taon, ay hindi pa rin nawaglit sa isip ni Hilary ang mga panahong nasa isla sila ng binata. At ang nangyari sa kanila doon, na nagbunga ng 3 makukulit na bata. Yes, tama ang narinig ninyo. Nagkaanak nga kami ni Brix. Nagbunga ang ilang beses naming pagniniig noon. At hindi ko kailanman pinagsisisihan iyon dahil ang kapalit naman iyon ay ang triplets niya. Sina Brix Joseph ang panganay ko at si Brix Kevin at ang bunsong babae niyang si Brianna Alexa. Nasa komedor ako habang nagluluto ng dinner naming 4. Nang pumasok si Brianna, ang baby girl niya. Umiiyak itong nagsumbong sa akin. "Mommy, I hate Kuya Joseph and Kuya Kevin. They bullied me. They said I'm ugly." Iyak na wika ng bunso niyang anak. Namumula na din ang pisngi ng baby girl niya. "Hey, that's not true. You're so pretty kaya. Ikaw nga ang princess ni Mommy, di ba?" Sad ko dito saka ako lumod sa harap ng anak ko para magpantay ang mukha namin. Noon naman pumasok ang 2 anak niyang lalaki. "Joseph? Kevin? Why you always bullying Brianna? Di ba sabi ko sa inyo huwag niyong ginaganyan ng kapatid ninyo?" Sad ko sa mga ito. "Mommy, I'm just kidding lang naman. Si Kevin naman po talaga ang nangbully kay Brianna." Sad ni Brix Joseph sa akin. Tiningnan ko naman si Kevin na nakatungo lang. "Kevin, what mommy tell you?" Sabi ko, "Wag mong ibully ang kapatid mo." Wika ko dito. "I'm sorry, mommy." Nakatungong wika nito sa akin. "Don't say sorry to me, Kevin. Say sorry to your sister." Utos kong sabi dito. "I'm sorry, little sis. I'm just kidding lang naman eh." Wika pa nito sa kapatid na babae. "Brianna, what's your answer, sweetie?" I asked her and wait to her reaction. "Okay, Kuya Kevin, Kuya Joseph, okay na po iyon. Sorry din dahil makulit ako kaya nagalit kayo sa akin." Nakatungong sad ng anak ko sa mga kapatid itong lalaki. "Halinga muna kayo mga anak." Wika ko sa mga anak ko. Sabay namang lumapit ang mga ito sa akin, saka ako niyakap ang mga ito. "I love you so much mga anak. Kayo ang buhay ko. Kaya palagi kayong magmamahalan ha. Huwag kayong mag-away." Saad ko sa mga ito. "Yes, mommy." Sabay na wika ng mga ito. Si Brix Joseph kasi, serious type ito. Namana sa akin. Si Brix Kevin naman, namana ang ugaling makulit nito sa ama nilang si Brix Montojo. At ang anak nilang si Brianna namana din sa ama ang kakulitan nito. Palasumbong din ito, pero ang mukha nito ay mas nakuha ang features ng buong mukha ng ama nila. Pero ang mga matay sa kanya nagmana. Malamlam at magaling magtago ng suliranin sa buhay. Kung titigan nila ako'y hindi nila talaga malalaman na may tinatago ako. Nagpasya talaga akong umalis ng bansa para di ito ipanganak ang magiging anak ko. Pumayag naman ang parents ko sa gusto ko. 3 beses sa isang buwan bumibisita ang parents niya. Hanggang sa nakapanganak na din siya, may sarili siyang kasambahay. Yaya na din sa 3 anak niya. Kaso may pinapaayos ako sa silid ng mga anak ko kaya wala ito ngayon. Naglalaro lang naman kasi sa living room ang mga ito at ako naman ay nagluluto ng pagkain para sa dinner namin. Parehong paborito kasi ng mga ito ang beef, broccoli at ang ampalaya con egg tapos maraming kamatis. Parehong mahilig sa vegetables ang mga anak niya. Kaya di siya nahihirapan pakain ng mga ito ng ganoong pagkain. "Kuya Joseph, tawagin mo na si Yaya Elsie mo para sabay na tayong kumain." Utos kong sa dito. "Okay, mami." Sagot naman ito saka ito mabilis na tumalima at pinuntahan ng yaya nito. Sabay-sabay na nga kaming kumain 5. At nang matapos na kami ay agad kaming nagpaalam sa yaya ng mga ito na ako na ang magpapaligo sa mga triplets ko. Siya na lang ang magligpit ng pinagkainan namin. "Yaya Elsie, ako na pang magpapaligo sa mga bata. Pakiligpit na lang po ang hapag at pinagkainan natin. Pagkatapos niyo po magpahinga na din po kayo. Ako na po ang magpapatulog sa mga ito." Saad ko pa. "Sige ho ma'am." Wika nito. "Bye Yaya Elsie."
sabay na wika ng mga anak niya. Bye mga babies, good night! Saad pa ni Yaya Elsie sa tatlo. Good night din po, sabay-sabay na saad ng mga ito. Matapos ko ngang napaliguan ng tatlo at nabihisan, ay kaagad kong dinala ang mga ito sa kanilang silid. Iisa ang silid ng triplets niya, pero may kanya-kanyang kama ang mga ito. Napapagitnaan si Brianna sa mga kuya nito. Nang masiguro kong nakatulog na ang mga ito'y saka ako lumabas sa silid ng mga anak ko. Sinilip ko ang orasan, pasado 9:00 na pala ng gabi at nasa 3:00 pa ng hapon ang oras sa Pilipinas ngayon. Kaya napagpasyahan kong tawagan muna sila mami sa bahay. Nasa Canada kasi ako ngayon. Nakailang ring pa ako'y may sumagot na sa kabilang linya. Hi mom, kamusta po? Tanong ko dito. Iha, buti na patawag ka. Kanina pa sana ako tatawag sa iyo kaso naka-off yata ang cellphone mo anak. Kamusta ang mga bata? Tanong ng mami ko. Tulog na ho sila mami, pinatulog ko na po. 9:00 na kasi ng gabi dito ma'am. Saad ko pa. Sana tumawag na ako kanina pala. Di ko tuloy naabutan na gising ang mga anak mo iha. How's the triplets anak? Tanong pa nito. Ayun mami, magulo at makukulit pa rin. Si Brianna mahilig talagang magsumbong at palaging gusto siya ang biktima. Paano kasi palaging binubuli ni Kevin at Joseph ang bunso ko kaya ayun, panay iyak. Saad ko kay mami. Ganun ba? Bakit daw siya nagsusumbong anak? Tanong ng mami ko na natawa na sa kabilang linya. Sinasabihan ni Kevin na pangit daw siya. Siyempre, ginagatungan naman ni Joseph kaya ayun, nagsumbong ang pobre at awang-awa sa sarili. Natatawang sabi ko pa dito. Namimiss ko na ang mga apo ko anak. Umuwi na kaya kayo dito sa Pilipinas anak. Para naman dito na makapag-aral sila sa susunod na school year. Suwestyon ang kanyang ina. Pag-iisipan ko mami, saka matagal pa naman po. Saad ko dito. Sige anak, ikaw ang bahala. Siya nga pala anak, nagkita kami kahapon ni Bricks. Tinatanong pala nito kung kamusta ka na. Nagbabalitang saad ng mami niya. Sa narinig ay kinabahan ako. Baka nadulas si mami at nasabi kay Bricks ang pagkakaroon namin ng anak. Iha, are you there? Untag na tanong ng mami niya. Ha? Oo mami. Sorry po. Hinging paumanhin ko dito. Sabi ko anak, nagkita kami kahapon ni Bricks. Kinakamusta ka niya sa akin. Sabi ko naman ay okay ka lang sa abroad. Sad nito. Medyo nakahinga na din ako ng maluwag nang marinig na hindi pala nagsalita ang mami niya tungkol sa triplets niya. I know what are you thinking Hilary. Huwag kang mag-alala. Wala akong pinagsabihan sa mga anak mo. Maliban sa best friend mong si Gemma. Thank you, Mommy. Ang nanula sa bibig ko. Mas gusto pa rin namin ng daddy mo na ikaw mismo ang magpakilala sa mga anak mo kay Bricks. After all, anak, siya ang ama at may karapatan siya sa anak ninyo. Nasa iyo pa rin ang huling desisyon, anak. Saad pa nito. Mommy, ako na hong bahala doon. Darating ho tayo dyan. Saad ko dito. Sige anak, basta palagi kong sinasabi sa iyo na andito lang kami ng daddy mo kapag may problema ka. Saad pa nito. Thank you, Mommy. Sige po magpapaalam na ho ako. Uwi ka ako dito. Sige anak, good night na. Matulog ka na. Saad nito saka ito nawala sa kabilang linya. Napahugot na lamang ako ng malalim na buntong hininga saka ako humiga sa kama ko at pilit na pinikit ang mga mata ko. Bricks POV. Bricks iho, hindi ka na bumabata anak. Kailangan mo na magkaroon ng asawa at anak. Alam mo namang wala akong ibang aasahan sa mga negosyo natin kung hindi ikaw lang at dahil ikaw ang panganay at lalaking anak ko. Si Debbie naman alam mo naman yun, walang hilig sa pagninegosyo. Imbis na tulungan tayo sa kumpanya, gusto pang mag-artista. Hindi ko nga alam sa kapatid mong iyon, nandoon ang puso niya sa limelight. Napapailing na wika ng kanyang ama kay Bricks. Nakasa conference room sila ng kanyang ama. Kakatapos lang kasi nilang mag-meeting ng board members kaya 3:00 na din ang hapon natapos. Kasama sa board members ng kanilang kumpanya ang parents ni Hilary na si Sebastian Lopez. Kani-kanina lang ay andito ang ginang. Binati ko pa nga ito at kinakamusta din si Hilary, ang nag-iisang anak ng mga ito. Pero gaya ng mga nakaraan niyang tanong sa mga ito'y nasa abroad daw ang babae. Sa Canada ito nakabase. 5 taon na din kasi ang nakararaan simula nang huli silang nagkita at nagkasama ng dalaga sa isla. Kaya lahat ng nangyari noon ay memorable sa isipan ng binata. At kahit 5 taon na ang nakalipas ay umaasa pa rin ang puso niya na madugtungan ang nangyari sa kanila ng dalaga noon.
At aaminin ng binata na nagkapuwang sa puso niya hanggang ngayon ang babaeng kaniig at tanging minahal niya hanggang ngayon. Oo, mahal niya si Hilary. Kung kailan nga gusto na niyang ligawan ito'y saka naman ito umalis ng bansa. Nasaktan siya ng sobra dahil kahit tawag man lang sa telepono ay wala o kahit man lang makipagkita ito sa akin. Para magpaalam pero walang ginawang dalaga. Pero dahil mahal ito ng binata kaya naiintindihan niya pa rin ito. Daddy, I'm not ready for settle down. Sagot ko dito. Pero hanggang saan anak? Huwag mo sabihing inaantay mo pa rin hanggang ngayon si Hilary. Alam mo anak, kung may pagmamahal sa iyo ang babaeng iyon, sana umuwi na siya at nagpakita sa iyo. Kaso 5 taon na anak, umaasa ka pa rin bang walang boyfriend o asawang anak ni Sebastian? Wika nito sa akin. Yes daddy, pinanghahawakan ko ang lahat ng mga sinabi ng parents ni Hilary na single pa rin hanggang ngayon ang anak nila. Kaya umaasa pa rin ako daddy na may karugtong ang pagsasama naming dalawa noon. Saad ko pa. For God's sake, Bricks, di mo ba alam? Maraming mag-aabang at magkakagusto kay Hilary dahil maganda iyon. Kaya baka malaman mo na lang isang umaga na wala ka na palang pag-asa dito dahil may asawa at anak na ito. Napapailing na wika nito sa akin. Dad, please po. Saka na lamang natin pag-usapan ang salitang pagkakaroon ng anak at asawa, Dad. Hihintayin ko pa rin si Hilary. Pinal na wika ko dito. Ay, sana anak, hindi ka nagkamali sa desisyon mong iyan. Walang nagawa nitong saad sa akin. Excuse me, Dad. Mauna na ho akong lumabas dahil may gagawin pa ho ako sa opisina ko po. Saad ko dito kapag kuwan. Sige iho, mauna ka na. Tawagan mo mamaya ang kapatid mo. Gusto kong sa bahay siya mag-dinner mamaya. Ano ba kasi iyang kapatid mo? Wala nang oras palagi sa akin. Wika pa nito. Dad, hayaan mo na si Debbie. Gusto niya po iyan eh. Kaya suportahan na lamang ho natin. Saad ko dito. Ano pa nga bang magagawa ko? Wika naman ito. Sige ho daddy, lalabas na ho muna ako. Paalam kong saa dito. Nang tumango naman ito'y lumabas na talaga ako ng tuluyan sa conference room na iyon. Kakapasok ko pa lang sa loob ng opisina ko'y nakatanggap kaagad ako ng tawa galing sa kaibigan ko. Agad ko itong sinagot nang makita ko ang pangalan nito sa caller ID ng cellphone ko. Yes, para napatawag ka. Wika kong sagot dito. Magkita naman tayo pare. Inom kahit konti. Sa dati? Saad pa nito. Lawrence, may problema ka ba? Tanong ko dito. Dito na lamang tayo mag-usap mamaya pre. Saad pa nito. Sige. Mga 8 PM na ako darating dahil may family dinner kami ng daddy ko. Alam mo na kapag tumatanda na mabilis nang magtampo. Saad ko pa dito. Okay sure, mamaya hihintayin kita dito. Wika naman ito. Sige basta tatawagan na lamang kita kapag on the way na ako. Wika ako dito. Sure, ingat, bye. Saad nito saka ito nawala sa kabilang linya. Binasa ko ang iba pang mga papers at pinirmahan naman ng iba. Eksaktong 5:30 PM nang lumabas ako ng opisina ko at nagpaalam sa sekretary ko na uuwi na ako ng bahay. Habang daan ay tinawagan ko si Debbie, ang kapatid ko. Nakatatlong ring pa ako'y sa wakas ay sumagot na din ito. Yes kuya, wrong timing ka naman eh. Bungad nitong saad sa akin. Debbie, gusto ni daddy na sa bahay ka daw kakain ng dinner ngayon. Maaari ba iyon? Tanong ko dito. Kuya, nasa taping ho ako ngayon. Wrong timing naman itong si daddy. Angal nito. Debbie, pagbigyan mo na si daddy. Alam mo naman iyon mabilis nang magtampo. Sige na, sa bahay ka na mag-dinner ngayon para naman di na sumama ang loob ni daddy sa iyo. Wika ko pa. Sige na nga, magpapaalam muna ako kay Dira kuya. Saad na lamang nito. Sige Debbie, take your time. Bye bunso. Saad ko dito. Bye kuya, see you later. Wika nito saka ito nawala sa kabilang linya. 6:30 PM na nang makarating ako sa mansyon namin sa Ayala. Mabilis kong pinasok ang sasakyan ko sa loob ng garage nang bumukas ito. Tuloy-tuloy akong pumasok sa kabahayan. Nakahanda na pala ang pagkain ng dinner namin, andoon na din ang daddy ko. Si Debbie Bricks, uuwi ba? Tanong ka agad nito. Yes dad, actually pauwi na po siya. Wika ko dito. That's good son. Sige na magbihis ka na para kakain na tayo. Dad? After this dinner po, aalis po ako ulit. Magkikita kaming dalawa ni Lawrence ngayon. Saad ko dito. Sige anak, mag-iingat ka doon. Saad naman ito. Thank you daddy.
Wika ko saka ako nag-excuse dito para magbihes at makaready na din sa pag-alis ko mamaya. Mukhang gagabihin ako ng uwi mamaya nito. Eksaktong pagbaba ko'y andoon na nga si Debbie sa hapag. Kausap nito si Daddy. Lumapit ako sa kapatid ko, saka naman ito tumayo at humalik sa pisngi ko. Debbie, aalis ka ba ngayon anak? Tanong ng daddy ko. Yes dad, may taping pa kasi ako dad. Pasensya na po talaga. Hayaan nyo, kapag may maluwag akong schedule, andito ho ako sa bahay. Saad pa nito. Sinabi mo iyan anak ha, aasahan ko iyan. Wika nito. Yes dad, pangako po. Saad nito. Saka kami nag-umpisa na ng kumain. Habang kumakain kami ay nagbukas ng usapin si Debbie na nagpasaya ng puso ko. Kuya, may chika pala ho ako sa'yo. Wika nito sa akin. Ano yan Debbie? Sagot ko. Naalala mo si Carol? Yung pinsan ng kaibigan ni Ate Hilary na si Gemma? Nabalitaan niyang uuwi daw ng bansa si Ate Hilary sa susunod na buwan. Saad pa ni Debbie sa akin. Talaga? Totoo ba yan? Tanong ko dito na hindi ko mapigilang hindi maging masaya. Yes kuya, uuwi na daw dito. Nako, huwag kang papahuli kuya. Ligawan mo siya kaagad para magkaasawa ka na din. Wika pa nito. Iyan ang plano ko Debbie, kaya ikaw ang magiging maid of honor ko. Sad ko pa. Wow, kuya gusto ko yan. O another dad? Uuwi na si Ate Hilary, kaya mag-aasawa na si kuya. Saad nitong baling kay Daddy Gustavo. Ikaw ang bahala Bricks kung ano ang plano mo. Wika na lamang ng daddy ko. Dito na lamang ako kumibo, nagpatuloy na lamang ako sa pagkain. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.